Minamahal ko mamamayan ng Israel, mga kapatid. Hindi pa tapos ang laban. Ngayon, malinaw nating masasabi na may mga makasaysayang nakamit tayo. Gusto kong ipaalala kung nasaan tayo dati. Tinangkang palibutan tayo ng Iran ng isang nakabibigting silo. Ang Hamas sa Gaza, ang Hezbollah sa Lebanon, ang rehime ni Assad sa Syria, ang mga milisya sa Iraq, ang mga Houthi sa Yemen, at ang mismong Iran. Ibig sabihin, gusto nila tayong sakalin, pero tayo palang sumasakal. Dati tayong tinakot ng padlipol, ngayon sila naman ang lumalaban para mabuhay. Pinama natin sila, marami pa tayong gagawin at ipapaliwanag ko pa. Gusto ko magsibula sa Iran, sa mismong ulo ng pugita. Dahil ginugol ko, inidaan ko ang malaking bahagi ng buhay ko para pigilan ang isang bagay. Na makakuha ng mga sandatang nuklear ang rehimeng ito ng teror. Sa pamamagitan nito, sinusubukan itong lipulin ng Estadong Hudyo at tapusin ang kasaysayang Hudyo. Nabanggit ko ito sa Kongreso, UN at iba pang parlamento. Inaprubahan ko ang lahat ng uri ng aksyon. Karamihan sa mga ito ay lihim para maantala sila at talagang naantala natin sila. Pero ang mundo ay hindi nakinig. Marami ang nagsabi, pero hindi naman daw ganun kaseryoso. Hindi raw seryosong issue kung magka-nuclear na armas ang Iran. Narinig ko ang mga boses na yan mula sa labas at sa atin din. At ako, bilang punong ministro ng Israel at pinuno ng Estadong Hudyo, ang nag-iisa at natatangi. Hindi ko talaga matatanggap yan, kahit kailan. At ang malaki pagbabago ay nangyari no gabing yon sa Amkilavi. Nang formal kong inanunsyo sa inyo lahat ng ating matatapang na piloto ay lumilipad sa kalangitan ng Iran. Lumilipad sa kalangitan ng Iran at matagumpay tumatama sa mga target sa buong bansa. Tayo talaga ang unang bumasang sa hadlang ng takot. Ang malalim na takot na yon sa pagkilos sa loob mismo ng Iran. At malinaw ko pang naalalang naramdaman ko nung sandaling yon. Kung gaano katindi ang emosyon, kung gaano kalaki ang aking pagmamalaki, at kung gaano karaming kilabot ang dumaan sa aking katawan. Alam kong nararamdaman at naranasan nyo na rin yon. Tayo ang unang kumilos dahil lubos natin naunawaan ang lahat ng nakataya. Pero kung sinabi ko sa inyo nung isang taon na ang ating mga piloto ay lilipad sa Iran, sino sa inyo ang maniniwala doon? At kung sinabi ko sa inyo nung isang taon na ang Estados Unidos ng Amerika, ang pinakamalakas na bansa sa mundo, ay lalaban sa tabi natin, magkatabi, magkasama, sa loob ng halos 40 araw, laban sa ating karaniwang kaaway, sino ang maniniwala? Lahat ito ay nangyari. Dahil tayo ang nagpakita ng inisyatiba, tayo ang kumilos, tayo ang umatake. At bakit tayo sumali sa kampanya? Dahil ang Iran ay napakalapit ng magkaroon ng mga sandatang nuklear at makakuha ng kakayahang gumawa ng mga misil. Libo-libong mga misil. Hindi lang Iran misil, kundi daan-daang bumabagsak sa atin araw-araw. Dalawang panganib sa ating pag-iral ang dapat nating ilayo sa ibabaw ng ating mga ulo. Kung hindi tayo nagsagawa ng operasyong Amkal at pagkatapos ay ang pamungal ng leon, sana ay mayroon ng mga bombang atomiko ang Iran. Napigilan natin yun. At sasabihin ko sa inyo kung paano natin yon napigilan. Dahil bago ang operasyong Amkalb, nakatanggap ako ng eksaktong impormasyon mula sa intelihensya at real-time na nagsabing nagsisimula ng kumilos ang Iran para gawing sandatang nuklear ang kanilang enriched uranium. Pagkatanggap ng impormasyon mula sa intelihensya, agad kaming kumilos. Pinanggal namin ang 12 sa kanilang pangunahing siyentipikong nuklear at inatake ang kanilang mga pasilidad kasama ang mga kaibigan Amerikano. Naalala niyo ba ang pag-atake sa Fordo gamit ang B-2? Ang galing ng ginawa nila. Inatake rin natin ang mga imbakan ng misil at daan-daan launcher na nagalis ng dobleng at agarang banta sa ating pag-iral. Pero pagkatapos ng Yang Caleb, ilang buwan ang lumipas, nakatanggap ulit ako ng eksaktong impormasyon at muli sa tamang oras. At ipinakita ng impormasyong iyon na iniutos ni Khamenei na muling buhayin at palawakin pa ang industriya ng nuklear at industriya ng mga misil. Ginamit ko ang industriya dahil mas malawak ang saklaw nito sa ilalim ng lupa. Gusto niyang itago kapwa ang paggawa ng mga bisil at ang paggawa ng nuklear ng malalim sa ilalim ng isang mataas na bundok. Sa parang kahit ang mga eroplano ng B-2 ay hindi ito maabot.
Hindi kami pwedeng manatiling walang ginagawa. Kaya kumilos kami. Pinatay namin ang 8 pang nuclear scientist na sangkot sa paggawa ng armas. Kung wala sila, hindi posible ang atomic bomb, hindi lang sa pinagyamang uranium. Sinira namin ang heavy water plant sa Iraq. Winasak ang infrastruktura ng mga centrifuge at ang pabrika ng uranium. Sa madaling salita, umabot na tayo sa punto na ang Iran ay wala ng aktibong pasilidad ng enrichment at halos lahat ng kakayahan sa paggawa ng missile ay nawala na. Meron pa rin silang mga missile. May stock pa sila ng mga missile. Pero paubos na ito. Ibig sabihin, nagawa natin buwagin dito ang nuclear program, pati na rin ang missile program. At meron pa tayong isa pang layunin. Buwagin ang rehimen sa Iran at pahinain ito ng malaki. Sa pinakamababang antas, pinakamahina ito mula nang maitayo ang rehimen, 47 taon nang nakalipas. Ang ibig ko sabihin sa aming ginawa, tinanggal namin si Khamenei, ang kahalili niya, si Rajani, ang mga ministro ng Depensa at Intelihensya, ang hepe ng Estado Mayor ng Sandatahang Lakas, kumander ng mga operasyon ng Puwersang Quds, mga kumander ng Revolusyonaryong Gwardiya at Basij, matataas na pinuno ng seguridad at intelihensya, opisyal ng Air Force, tagapamahala ng mga drone, tagapundo ng terorismo, kumander ng hukbong dagat ng Iran, armada sa Dagat Caspian, 12-12 ng kampo ng Revolusyonaryong Gwardiya, at panloob na seguridad. 12-12 ng helikopter at eroplano para sa transportasyon, at makina ng pera ng Revolusyonaryong Gwardiya. Ito ang industriya ng bakal sa Iran at 3 kapat ng mga pabrikan ng petrochemical ng Iran. Dito nabubuhay ang Revolusyonaryong Gwardiya. Inatake namin ang pinakamalaking planta ng gas sa Iran. Imbakan ng gasolina, mga koneksyon, at riles ng tren na ginagamit maghatid ng tropa, at armas sa 12-12 ng pabrika ng armas at iba pa. Hindi ko na lang idedetalye, pero hindi namin sila pinagbigyan. Malaki ang pagbabagong ginawa namin dito. May mga nagsasabing wala tayong malalaking tagumpay na makikita sa mahinang rehimeng nagmamakaawa at humihiling ng tigil putukan. Nakikita ito sa mga panloob na alitan. Sa pinakamataas na antas, alam namin yan. Nakikita natin ang lumalalang hirap nila sa pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan. Nakikita ito sa matinding paghina ng rehimen ng takot. Hindi na pareho ang Iran at hindi na rin pareho ang Israel. Ang dating nagbantang, lipulin tayo ngayon, ay lumalaban para sa sarili nilang kaligtasan. Sa Tamlon Arms, gumawa rin tayo ng magagandang bagay. Una, nagpatupad tayo ng patakaran. Israel, hindi natin papayagan ang mga teroristang organisasyon sa ating hangganan. Dahil dito, nagtatang tayo ng malalalim na security zones sa teritoryo ng kalaban. Sa Gaza, kontrolado natin ang mahigit kalahati ng buong lugar. Pinalilibutan natin ang Hamas at haharapin sila. Sa Syria, mula Hermon hanggang Yarmouk tayo at inalagaan ko rin doon, gaya ng ginawa ko sa ating mga kaalyadong Druze at kapatid. Malaking pagbabago ang nangyari sa Lebanon. Naalala niyo ba si Nasrallah? Nagmamayabang siya. Tinatawag pa tayong mga Hudyo na sapot ng gagamba. Kasi napatuba na siya. Natanggal din natin ang malaking arsenal ng kanilang mga misil. 100,000 hanggang 150,000 misil at rocket na winasak natin sa loob ng 6 na oras. May natira pang ilang rocket para sa kanila. Inayos namin yan, pero may isa pa silang plano. Pinlano ng libu-libong terorista mula Puwersa Radua, pinamumunuan ni Haduan na palihim na makarating sa linya ng hangganan at sumalakay at sakupin ng Galilea. Tinanggal natin ang banta. Tayo ang nagtagumpay, higit sa lahat. Marami tayong napatay sa kanila. Sidira natin ang buong underground network na inihanda nila ang mga lagusan, mga teroristang baryo at gumawa tayo ng security zone na 8 hanggang 10 kilometro para ilayo ang banta ng mga misil mula sa ating mga komunidad. Tuloy pa rin ang laban natin sa kanila, di pa tapos. Nito ang mga nakaraan, ginawa natin ang pinakamalaking operasyon mula nung Beeper. Nilipol natin ang daan-daang terorista sa loob ng 10 minuto at hindi pa tapos. Tuloy-tuloy pa rin ito. Nakikipaglaban tayo sa Hezbollah dahil desidido akong ibalik ang seguridad sa mga taga-Hilaga. Karapat dapat sila ron, gaya ng lahat ng mamamayan ng Israel. Gusto ko sabihin sa inyo kung ano ang nangyari dito. Dahil sa pagpapakita natin ng lakas, nakipag-ugnayan ng Lebanon noong nakaraang buwan. Madalas silang nakipag-ugnayan sa atin. Simula ng direktang usapan para sa kapayapaan. Hindi pa natin iyon naranasan sa kasaysayan. Nangyari na ito noon, dekada nang lumipas.
Pero ngayon sila nang lumapit at inaprubahan ko ito. May dalawang kondisyon. Gusto namin makamit ang pagdidisarma ng Hezbollah at gusto namin ang tunay na kasunduan sa kapayapaan, na tatagal ng maraming henerasyon. May isa pa akong gustong sabihin sa inyo. Hindi lang Lebanon ang lumalapit sa amin. Marami pang bansa sa gitnang silangan at labas nito ang gustong makipagtulungan at bumuo ng mga alyang sa amin dahil sa aming lakas. Ang lakas ang nagpapalapit, tulad ng kahinaan na nagpapalayo, ang lakas ang nagpapalapit. At ngayon, ang Israel ay mas malakas kaysa dati. Itong maliit na Israel, maaaring maliit sa teritoryo, ngunit higante sa kanyang diwa at matatag na determinasyon, ay naging pinakamalakas na kapangyarihan sa rehiyon. Naunawaan ito ng lahat at sa ilang aspeto, isa rin itong pandaigdigang kapangyarihan. Kaya sinasabi nila sa atin na walang mga tagumpay? Dito, may malalaking tagumpay. Ito ay makasaysayang pagbabago. Dinurog natin ang programang nuklear, mga misil at rehimen. Mayroon tayong walang kapantay na alyansa, kasama ang ating dakilang kaibigan, ang Pamulo ng Estados Unidos at ang sandatahang lakas ng Israel. Sa pagitan ng sandatahang lakas ng Israel at hukbo ng Estados Unidos, manaugnayan hindi pa nagkaroon noon. Hindi pa natatapos ang mga tagumpay. May pinayamang material pa sa Iran na, ayon kay Pangulong Trump, kailangang alisin. Aalisin ito alinman sa pamamagitan ng kasunduan o sa ibang mga paraan. Natutulungan kami ni Pangulong Trump sa pagitan ng Israel at Estados Unidos na hindi pa nangyari noon. Ito ay mga tagumpay na bumabago sa balanse ng kapangyarihan. Ang Israel ay isang ibang Israel na yon, mas malakas kaysa dati. At paano natin ito lahat nagawa? O bago yon, kailangan kong sabihin, may mga tao na minamaliit ang mga tagumpay na ito. Minamaliit nila ito. Una, ang propaganda ng Iran ay kumakalat sa ating mga daluyan ng komunikasyon, habang propaganda ng mga kalabang pampulitika natin ay pinapalaganap ng media ng Iran. Pero hindi nito binabago ang katotohanan. Mayroong napakalaking pagbabago dito. Napakalaki. At ito ay nangyayari dahil sa ating matatapang na mga piloto, sa ating matatapang na mga babaeng piloto, at sa ating mga ground crew na walang tigil sa pagtatrabaho. Sa ating mga komandante at mga sundalong bayani, sa mga nagbuwis ng buhay para sa atin, at sa mga nasugatan, maging sa katawan o sa kaluluwa na ipinapanalangin nating agad na gumaling. At ito ay nangyayari dahil sa inyo, mga mamamayan ng Israel, na nanatiling matatag sa lahat ng oras. Binababati ko kayo at ito ay bunga ng matapang, matatag at matalinong desisyon ng pamahalaan sa aking pamumuno. At gusto ko sabihin sa inyo, hindi pa tayo tapos. Babanggon sila na parang malalakas na aso ng sansinukob at uunggal na parang leon. Sa tulong ng Diyos, sama-sama tayong kikilos at magtatagumpay.